Puri na ating dakilang Diyos, hallelujah, praise God. Pasamantala po tayong tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, pagrespeto sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, at aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nanding Manalang. Palapakan natin ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri po ating pinakamamala pa Jesus, madadayaw daw ni Apo Diyos, kakapsat ko. Sa lahat po natin minamahal na kapatiran, sa active viewers natin, pinggawain natin ng Wednesday, Friday, and Sunday. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, sa lahat po ng mga aktibo, ng mga dumadalo, ng mga kapatiran, at dun sa mga baguhan, ng mga kapatiran, lalo na po sa mga kasisib lamang, tayo po ay magsikap na masunod ang kalooban ng Diyos. Dahil tayo po ay nasa huling bahagi na ng paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Work out now your own salvation. Work out now your own salvation. Ipagtatrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Habang may lakas, habang maayos pang ating kaisipan, habang tayo po ay 100% na tumitibok ng maayos ang ating puso, wala pa tayo sa karamdaman ngayon. Hindi pa tayo naka-wheelchair. Hindi pa tayo na-stroke. Hanggang malakas tayo, hanggang malusog, talagang ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Dahil lahat po ay magkaisang manalangin. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa aming banal na gawain. Salamat po sa mga kapatid na kadalo na patuloy nila pinagtatrabaho ang kanilang makaligtasan. Salamat po, pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng mga kapatiran na nagpapakainit na maglingkod sa iyo. Salamat po sa mga patotoo, sa paglangis mo sa awitin ng choir na pinagpala mo, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa pangunguna at pangkalahat ng panalangin naming malapastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you once again, O Lord God, to bless the word. This dearest Jesus, open the minds and understanding of our beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart. Use me, Lord, to preach your gospel. Open their minds, Father of Jesus, to understand the word. Touch their heart, O Lord God. Touch their heart, O Lord God. Impart to them thy Holy Spirit, O Lord God. Bless us, O Lord God. Anoint thy word. Doubts and unbelief hindrances cast out from us. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Be seated, beloved brethren. Sa lahat na ating minamahal na mga kapatiran, sa lahat po na nandito, na mga maiinit na mga kapatiran, sa lahat po na mga baguhan, sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, even and abroad, sa lahat na po, pati mga bata, mga kapatid ko. Dahil ngayon sa panahon natin, talagang ang pandemya ay damay-damay na tayo. Naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Nasa sekta, nasa iba't ibang denominasyon, kahit na ikaw ay nasa half-truth, nasa full truth, nasa iyo na ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Alam mo na ang salita ng Diyos, Old Testament and New Testament. Pero ngayon, damay-damay tayo bigla dahil sa pandemya. Imagine, sabi nila, yung iba meron ng first dose, meron ng second dose. Tapos meron namang isasaksak na panibago, booster. Itanong nyo kaya sa mga bata kung alam nila yan.
Pati sa mga matatanda, itanong na. Hindi yung gamot tayo ng gamot, saksak tayo ng saksak. Hindi naman alam. Hindi natin alam kung yan ay nakakabuti o hindi. Kung nakakabuti, maganda. Kung hindi, paano nang magiging sitwasyon? Meron ng COVID-19. Meron Delta. Meron na namang pumasok, Omicron, variant. Ito, wag masaktan yung mga nandyan sa ating mga minamahal mga kababayan. Sinasabi nila lahat ito ay coronavirus. Totoo naman. Yung COVID-19, corona. Marami nagkaroon ng corona ng patay. Delta variant, corona pa rin. Ang dami nagkaroon ng corona ng patay. Tapos ito na namang Omicron. Coronavirus na naman daw. Another corona ng patay. Bakit hindi tayo gumawa ng corona ng buhay? Bakit puro pampatay ang nangyayari? Ito nga, ang gospel na sinasabi natin, ito ang merong malaking pakinabang. Kaya tingnan nyo, nagpe-pray tayo na no to mandatory vaccination. Salamat sa mga Panginoon, medyo nadidinig na yung ating prayer. Nadidinig na. Dahil meron nakaano ngayon sa cellphone, tinirma na yata ni Tito Soto sa Senate. Nagkaroon sila ng meeting. Tapos meron ng pirma din yung presidente natin. Meron pa doon yung isa, yung pumirma eh. Tatlo sila doon eh. Ngayon, nangangampanya ito mga tatakbong presidente. Meron ako nakikita dyan sa kalsada, yung kay Isko. Nakalagay doon sa kalsada yung mga tarpaulin niya, Vaccination Nation. Yun ang nakalagay doon. Parang ang tao, iniinganyo niya, na lahat ay magpabaksin. Nakalagay yan dyan sa kalsada. Nakalagay dyan na Vaccination Nation. Ano yan? Para sa Pilipinas ba yan? Kung sakaling ikaw ay makapwesto? Tapos, bigla silang bumawi ng kampanya na wala, hindi siya pabor sa vaccination. No. Sabi nila, no. Pati si Bongbong Marcos, no din. Paano kaya itong kay Manny Pacquiao? Paano kaya itong kay Lenny? Na tumatakbo din presidente. Kay Lacson. Sa bise, marami ding sa bise. Hindi na natin alam tuloy kung anong sitwasyon natin. Sabi ko nga, kung ang tao mamamatay na hindi nagpabaksin, walang sasagutin ng gobyerno. Kasi freedom to choose. Freedom niya yan eh. Kung hindi siya magpabaksin at namatay siya, wala kayong dapat sagutin. That is freedom. Ngayon, kung nagpabaksin siya, dahil pinilit, dahil ginawa ng mga opisyales, pinilit, at namatay, tutunganga na lang yung pamilya?
Kung siya yung nagtatrabaho, halimbawa, hindi siya namatay, na-paralyze siya, na-comatose. Kawawa naman yung pamilya niya, kawawa yung mga anak. Magkakaroon tuloy sila ng takot, ng nervyos. Dahil na-baksin, napahamak. Samantalang yung mga hindi nagpabaksin, wala kang matidinig. Wala kang matidinig na nagrereklamo. Wala kang matidinig na nagrereklamo. Ang nagrereklamo ngayon, yung walang vaccine card, hindi makapasok sa palengke. Hindi makapasok sa groceries. Ang nagrereklamo, yung mga walang card. Bagay kami nga, isang beses, natanong din kami dyan sa Tarlac ng mga checkpoint, mga pulis. Nakasakay kami sa sasakyan. Pauwi na kami ng La Union, galing kami ng Cavite. Pauwi na kami. Pagdating namin sa Tarlac, sinita kami ng mga nagbabantay doon. Ang natandaan ko na nandun yung Master Sergeant na nagbabantay. Tinanong kami, Sir, Apor card. Apor, meron kami doon sa sakyan. Sa church po kami, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung sa lisensya ng driver, tinignan. Tapos, tinanong, kayo ba yung mga worker? Mga preacher ba kayo ng Jesus Miracle Crusade? Opo. Nung tinanong, asan yung vaccine card nyo? Naku, nanapan na kami ng vaccine card, ay 4 kami. Ako, si Eddie Boy, si Denver, saka si Janjan. Puro pa naman kami mga lalaki. Inanapan na kami ng vaccine card. Buti lang, tayo, talagang malapay noon ay mabait. Sabi namin, Sir, hindi kami nagpapabaksin. Nagpe-pray po kami sa mga may sakit. Nung sinabi namin yon, parang naano kagad yung Master Sergeant at yung mga pulis na kasama niya. O sige, ipag-pray nyo na lang kami. Anong pagsabi ipag-pray? Bumaba kagad kami sa sasakyan. Pinuntahan namin. Pinag-pray namin. Talagang grabe. Nilayans ko sila. Nilayans ko yung nandun sa Tarlac na, na mga guard. Mga nagbabantay sa checkpoint. Mga pulis. Nung nilayans ko na, sabi ko gano'n, Sir, God bless you po. Sabi na lang ng pulis, huwag nyo kaming pabayaan sa panalangin, ha? Ibig sabihin, pati sila natatakot, baka mamaya mahawaan sila ng COVID, ng sakit. Dahil hindi nakikita yung COVID-19. Ang binabantayan na nila ngayon yung COVID-19, hindi na yung mga magnanakaw, hindi na yung mga MPA, hindi na yung mga abusayap. Dahil yung mga abusayap, makikita mo. Yung mga MPA, nakikita mo. Yung mga rebelde, nakikita mo. Yung mga magnanakaw, nakikita mo. Kaya yung COVID-19, hindi nila nakikita. Kaya anong sabi? Huwag nyo kaming pabayaan sa prayer. Ipag-pray-pray nyo na lang kami. Sana ganyan na lang lahat ang mangyari sa gobyerno. Lahat ay magpapapray na lang sa Jesus Miracle Crusade. International Ministry. Sana kung ganyan na lang ang mangyari, pati ito mga mayor natin, vice mayor, mga gobernador, lahat ng mga opisyales, lahat sana. Dahil dito, kahabagan naman na Panginoon, ang Diyos namin ay nagpapagaling. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Pati nga yung mga biktima ng kulam dito, pinagaling ng Diyos dito lang sa isa dyan sa kapatiran natin sa sa Sudipin, sa Tagudin. Nakadalo sa crusade.
na kung saan kinulam siya. Talagang grabe ang kulam. May power, yung mangkukulam. Sister Rose Laico. Imagine ang ganda-ganda niya dahil siya beautician. Nagsiservice siya sa mga bahay, nag-aayos ng mga buhok, ng kulot, nagsiservice siya, beautician Nagmamanicure, nagpe-pedicure, magaling siyang mag-house service. Wala siyang pwesto. Ngayon, meron siyang napwestuhan, napuntahan, parang nainggit sa kanya. Siguro, gusto niya rin gumanda, parang hindi yata napaganda, baka hindi gumamit ng sabon na pampaganda, inayos, parang nagkaroon ng yung sinabi niya, alam niyo ginawa ng mangkukulam? Nako, yung mata niya na maganda, na talagang, kumbaga anong tawag dyan, yung pagka tinitigan ka makukuha ka kagad Hindi yun sinasabi na makuha ka sa isang tingin hindi yun. Yung mata niya na mapungay. Kumbaga siyempre lalaki kami, yun ang sinasabi niya, na nainganyo siya sa mata, Siguro, yung asawa yon nainganyo sa mata. Ngayon, sa madaling salita na lang, nako, yung mata niya, nilagyan ng napakaraming uod. Nagkaroon ng maraming uod yung mata niya. Terrible. Pina-check niya na sa mga ospital, dito sa Bungol, doon sa ospital dyan sa Agudin. Anong ospital yan? View. Pumunta pa ng provincial. Pumunta pa siya ng Lorma para may pa-check. Naku, hindi malaman nung mga doktor, hindi malaman kung ano nangyari sa mata niya. Dahil nawala Nawala yung mata, yung balls ng mata nawala. Ang naipon dun sa loob, puro uod. Grabe. Ngayon, nagpa-albularyo. Nagpa-albularyo na. So, siyempre, alam niyo naman albularyo, kung ano-ano sasabihin. Naniwala sa ospital, naniwala sa doktor, naniwala na rin sa albularyo. Ngayon, ang pinagtataka niya, dahil yung bibig niya, lumalabas na rin yung masamang amoy. Tapos yung isang mata niya, naapektuhan na rin. Yung pagitan ng ating mga mata, ganito lang kanipis. Yung left, right eye natin, ganyan lang kanipis. Parang ito lang ang pagitan itong itong nose. Yan. Nakadalo ngayon sa crusade. Kabagan ng mahal na Panginoon, sa madaling salita, tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo. Nangaral tayo ng salita ng Diyos, na may kapangyarihan, magpabautismo ka, sister. Dahil kinakausap namin, nagtatakip na kami ng ilong, siya nakatakip naman ang mata niya, dahil alam niya, nandun yung mga uod sa mata niya. Madaling salita, ito, ang daming witness dito. Nung binautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ating baptismal tub, nagulat na lang yung mga nagbautismo. Bakit? Pagkatapos ang bautismuhan, tumayo siya sa baptismal tub, nagulat na lang yung mga nagbautismo, may lumabas na 3 uod sa kanyang mga mata. 3 pa lang Nilumabas na yung 3 uod. Nung umuwi siya, siyempre, parang natakot siya Bakit naglabasan yung mga pag-uwi? Nako, abang nagpe-pray siya, abang nagpupuri na,
Nag-hallelujah, praise the Lord. Sabi namin kasi, mag-hallelujah, praise the Lord, kayo mag-I love you, Jesus, I love you, Jesus. Himala ng Diyos, ang lumabas sa kanyang mata, 50 uod! 50 uod! Grabe! Nagtaka yung asawa niya, nagtaka. Saan galing yung uod na yan? Yun na. Dahil na sabi ng albularyo, kinulam. O, tignan nyo, ang kapangyarihan ng kulam, nawala sa kanya. Dumalo siya ng dumalo dito, nagpatuloy, pinagaling siya ng Diyos. Hallelujah! Grabing himala yan. Talagang totoo na ang himala ng Diyos, nandyan yan sa Facebook. Nandyan sa Facebook natin yan. Kaya kung ikaw, may sakit, may problema ka, kinulam ka, naghahanap ka ng kaligtasan, hindi ka nagkamali ng pinanonood ngayon. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, nandito ang buong katotohanan. Nandito ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, itong COVID-19 at meron ng Delta variant, at itong Omicron, nagmamadali talaga ang demonyo para patayin ang mga tao. Eh paano yung ibang mga sakit? Sakit sa puso, high blood, cancer, mga bata nagkakasakit ng tigdas, delikado rin pag tigdas na itim, pagka tigdas na pula, medyo delikado rin pag pinabayaan mo. Bakit walang tigdas na puti? Tigdas na itim, nakakamatay. Tigdas na pula, nakakamatay din. Sana, kung meron tigdas na puti, simple lang. Pagka tinigdas kayo, maligo na kayo ng pulbos. Pag tinigdas kayo ng itim, maligo kayo ng pulbos na puti. Pag tinigdas kayo ng kulay pula, magpulbos na lang kayo. Hindi halata. Pero marami namamatay. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ito. Nagsisikap ka pag araw ng gawain ng Wednesday, Friday, and Sunday. Pag linggo, Sabado pa lang, ng gabi, piniprepare mo na yung damit mo. Adult Choir, Pioneer Choir, Children's Choir, yung mga may uniform, pinaplansya na nila yung damit nila. Pinaplansya na yan. Inaayos. Pati mga ordinary Christian. Dati, ang gusto nilang suot, di kolor na damit. Huwag kayo magsusuot ng itim. Kasi yung itim, sign ng ng kadiliman. Huwag kayo magsusuot ng itim. Pag pula, huwag kayo magsusuot din. Pabayaan nyo na si Bongbong. Nagsusuot ng pula. Yung pula kasi, sign naman ng dugo ng kasalanan. Yung itim, kadiliman. Yung pula, sign ng dugo ng kasalanan. Ano ngayon ang pipiliin mo? Ako, hanapin ko yung puti. Kasi ang kulay na puti ay purity. Napupurify tayo. Kung umiinom ka nga ng tubig, gusto mo yung yung tubig na mineral, purified water. Pag nilagay mo dyan sa harap mo, ay kitang-kitang ebidensya. Oh. Pero pag may dumi yun, kitang-kita mo rin ang dumi. Oh. Pagka ang puti, suot mo, madali mo makita pag may dumi kagad eh.
Pag may dumi kagad, madali mo makita eh. Pati nga yung leeg mo eh, makikita mo din yung dumi ng leeg mo eh. Yung dumi ng braso mo. Pero pag dikulor ang damit, nako, ginagawan pa ng paraan, nire-remedyoan. Bakit? Meron na pinturahan na damit na maganda. Hindi ko alam, pangkasal yata yun. Ang damit niya, di color. Hindi sinasadya na napinturahan. Alam nyo, di color yung damit niya. Para hindi mahalata yung naging dumi, nagpa-drawing ng bulaklak para matakpan daw yung yung pintura. Nagpa-drawing ng bulaklak. Oo nga naman, may katwiran. Pero pag puti, naku, dali mong gawin eh. Ay, aguri ka pa dadusak pa'y basit. Linisin ko muna. Tamay kat di mancha. Oh. Pag ang damit natin may mancha na, wala na. Mahirap nang maalis. Mancha na eh. Kung ang kaluluwa natin nagkaroon ng mancha ng kasalanan, paano? Hindi natin kayang linisin yan. Ang Diyos lang mag-aalis ng mancha ng ating kasalanan sa ating mga kaluluwa. Amen! Kaya maraming tao ngayon, namantsahan na ang kanilang mga suot dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya kahit na dikulor ang kulay ng damit ng tao ngayon, puti man lang siya, naging manchado na lahat. Kaya yung iba, ginagawa nila ng paraan para wag silang magpatuloy sa pagkakasala. Pero yung Kristiyanong totoo, pag nilinis na ng Diyos, ang kalinisan mo ay hanggang langit na. Kaya magsikap na maglingkod sa Diyos. Amen! At di nagplansya ka ng damit. Sabado pa lang, ha? Para maisuot mo ng linggo. Sapatos, nilinis. Grabe, talagang linis na linis. Oh. Tapos, itinabi na kagad yung tithes and offering. Nilagay na kagad sa sobre. Gabi pa lang, pinalinis na yung sasakyan. Para may magamit pagbiyahe. Oh. Okay na, maayos na lahat. Kaso pagdating sa gawain, hindi mo sinikap na madama ang presensya ng Diyos, sayang ang lahat. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang naglilinis lahat, nagpe-perfecto sa atin. Amen! Yan ang dapat sinisikap ng mga Kristiyano ngayon. Huwag na natin pansinin yung pandemic na yan. Huwag na natin pansinin yung COVID-19 na yan. Yung Delta variant na yan. At yung Omicron na yan. Binanggit ko na kanina, lahat yan ng kanilang gantimpala ay corona ng patay. Pero ang naglilingkod sa Diyos, salamat sa Diyos, pinoproteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng buhay. Amen! Kaya magpabaksin ka, tsaka hindi ka magpabaksin, mamamatay ang tao. Mas mainam na hindi ka nagpabaksin. Bakit? Ito na. Baka itong dumarating na baksin na ito na yung sign na papunta tayo sa Mark of the Beast. Mark of the Beast ng 666. Microchips. Ibabaksin yung baksin gamot dito sa balikat. Yung microchips, nako, naglilipa na rin sa iba't ibang mga bansa. Ang kanilang paglalagyan dito. Dito sa maliit lang na part na to. Sa pagitan ng ating dalawang daliri na ito. Dito.
At saka yung isa pa, ilalagay nila dito sa noo. Bakit ko nasabi? Kasi kung sa balikat, ilalagay yung microchips, magubad ka pa ng damit. Magubad ka pa ng damit eh. Ubatin mo pa yung long sleeve mo, ubatin mo pa yung t-shirt mo, ubatin mo pa yung Amerikana mo, yung barong mo, kung nandito yung microchips. Ngayon, kung dito lang sa noo, yuyuko ka lang. Yuyuko ka lang. Magre-rehistro na kagad na meron ka ng tatak. Dito, hindi mo na kailangan tanggalin kung alin ang tatanggalin mo. Ipapakita mo lang ito, nandyan na. Saan ito na ngayon nakikita? Itong ating mga temperature gauge. Malalaman mo kung ikaw ay may sakit, may lagnat. Anong ginagawa natin ngayon? Ito lang kamay, Ginagano na lang natin, Uy, okay, 34 lang. 35, 36. Aba, pag 40 ka na. Sandali lang po, sir. 40. Mukhang may lagnat kayo. Tabi muna kayo dyan. Magpahinga muna kayo. Pag upo mo, hinimatay ka na. Natuluyan ka na dyan. COVID ka na. Dahil yun ang sinasabi nila. Kaya itong nangyayari ngayon, itong vaccine dito sa balikat. Okay. First dose, second dose, third dose. Ano kayang klase yan? Yung first dose, anong number kaya ang dala niyan? Yung second dose, anong number din kaya ang dala niyan? Yung third dose, anong number din ang dala niyan? Kung ito ay simula na, nang papunta tayo sa tatakan ng 666, ikinondisyon lang ang isip natin. Tandaan nyo yan, ikinondisyon ang isip natin. Bakit? Sa simbahan, dito naman tayo sa simbahan. Sa gobyerno muna tayo. Gobyerno. Para sa gobyerno, lahat ng tao ay sakop ng gobyerno. Mayaman, mahirap, pulubi, matalino, mangmang, maganda at saka pangit. May sakit at walang sakit. Sakop lahat tayo ng gobyerno. Kaya nagpapatakbo sa ating gobyerno, meron tayong presidente. Meron tayong vice-presidente at meron tayong mga cabinet official. Iba yung ng gobyerno. Iba din yung sa korte. Sa korte, iba rin. Pagdating sa korte, kailangan marunong ka sa batas. Marunong ka sa batas. Para ipaglalaban ka. Paglalaban ka sa korte. Kaya magkaiwala yun. Yung gobyerno. Pero yung nasa gobyerno, yung pwede niyang ilagay doon sa korte, mga tauhan niya. Mga bataan niya. Gobyerno. Ang sabi ng Bible, government is for the people and people is for the government. Tama yan. Pero hindi lahat. Bakit kaya? Hindi lahat. Dahil yung patungkol sa kaligtasan ng tao, hindi maibibigay ng gobyerno. Pwede niya sabihin, pinoproteksyonan kita. Okay, protektado ka na. Suplayan mo ng pagkain, ha? Umaga, tanghali, hapon, gabi. Hindi rin. Hindi ka rin susuplayan. Kaya magtrabaho ka. Paano ngayon yan? No vaccine, no work. Paano ngayon yan? Yung mga walang vaccine, hindi na makapagtrabaho.
Ano, susuplayan ng gobyerno ng pagkain? Buong pamilya? Aba, sana kung susuplayan nyo na 1 taon, 365 days, 10 taon. Ang sasabihin ng mga tao, ang tamad naman ng mga Pilipino. Ang tamad naman. Nagsisikap ka magtrabaho. Nagsisikap ka na kumita. Kahit na namumulot lang ng basura. Yung mga nagbabasura, namumulot lang sa kalsada. Ng mga lata, ng mga plastic, ng mga karton, para ibenta, para magkaroon ng pera, pambili ng pagkain. Paano ngayon yan kung no work, no vaccine? Paano pa sila mabubuhay? Yung mga nagwawali sa kalsada, paano ngayon yan? Hindi na sila maglilinis sa kalsada. Kaya grabe, inuobliga, no? Paano yung mga mangingisda? Di wala nang lalaot. Sayang yung kanila mga binili mga bangka. Kung no vaccine, di na makalaot. No vaccine, di na makapasada ng tricycle, ng jeep, ng bus, ng truck. Di mag-iirap ang tao. Wala nang pagkain, mamamatay ang mga tao. Pinipilit yung mag-vaccine para minabadali ang tao na talagang pinipwersa, pinipilit. No! Pabayaan nyo ang tao ay mamamatay at mamamatay. Huwag nyo nang pilitin. Huwag nyong apurahin yung mga tao na nagpabaksin para mamatay ng maagaw. Maagang kamatayan. Bakit sa abroad ang dami? Ang dami nang namatay, milyon. Sa Pilipinas, tumaas na ang bilang natin, nasa 48,000 na yata, 49. Disyembre na ngayon. Bago matapos ang 2021, makaaabot ng 50,000 ang mamamatay. Ano yan? Nabaksin at hindi nabaksin, namatay. Na-quarantine at hindi na-quarantine, namatay. May COVID at walang COVID, namatay. Nakakatakot ang sitwasyon, no? Ang tao, sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Babayaan natin ang Diyos ang kukuha ng buhay ng tao. Babayaan natin sa Diyos manggaling ang kamatayan ng tao. Babayaan natin. Dahil kung mamamatay ang tao na hindi nagpabaksin, wala kayong dapat sagutin. Kaysa kung mamatay ang tao na nagpabaksin, ano ngayon yan? Libre ba ang punerarya? Libre ba ang ataol? Libre ba ang sementeryo? Libre ba ang cremation? Ano ipapakain sa mga naiwan? Pamilya. Pinipilit. Huwag niyong pilitin ang tao. Meron tayong freedom. Nasa Constitution yan. Iba ang batas para sa gobyerno, may presidente. Iba yung batas para sa tao, sa 10 Commandments. Yung 1 to 5 para sa Diyos. Yung 6 to 10 para sa tao. Kaya ang tao, dapat bayaan natin siyang mamili. Freedom to choose. Freedom of religion. Freedom to worship. Freedom to love. At kung ano-ano pa. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagpupunta ka sa gawain, at binabaliwala mo ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi mo nadama ang presensya ng Diyos, pag uwi mo, empty ka. Dahil pag nadama mo ang presensya ng Diyos, iiyak ka, mapupusos ka. Ang kalungkutan mo, papalitan ng Diyos ng kagalakan. Ang nangihina mong katawan, bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Amen! Kaya nung sabi niya, don't worry for tomorrow. Nandito ka na eh.
Aba, isipin mo yung ngayon. Baka babalik ang malapay nung ngayong linggo. Ako'y perpekto para pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Madinig ko, kukunin niya na ako pagdating sa langit. Kagalakan ang aking madarama. Kapayapaan, hallelujah. Kasama ko ang Diyos. Grabe oh. Samantalang kung hindi ka nakadama ng presensya ng Diyos, pag uwi mo, hanapin mo kagad yung mali. Hanapin mo kagad yung kasalanan. Bakit? Andyan yung mga kaibigan mo mga sanlibutan Yayain ka kagad, magsigarilyo tayo, Brad. Mag-inom tayo, Brad. Brad! Halika dito. Magkwentuhan muna tayo. Halika dito, Brad, Mag-ano muna tayo, mag-tiktok-tiktok. Magsayaw-sayaw ka naman. Kaya nga dito sa ating gawain, joyful song pa lang, isang oras sa pagsasayaw, Makalangit na sayaw, madadama mo ang presensya ng Diyos. Amen? Solemn song. Oh, grabe luluhod ka. Madadama mo ang presensya ng Diyos. Samantalang dati, panayan simba mo, nakaluhod ka mula sa pinto hanggang sa altar. Pag uwi mo, aburido ka pa rin. Pag uwi mo, may sakit ka pa rin. Pag uwi mo, may bisyo ka pa rin. Pumasok ka na 5, pag uwi mo, 5 pa rin. Pag pumasok ka na may bisyo, pag uwi mo, may bisyo ka pa rin. Pag pumasok ka na may sakit, pag uwi mo, may sakit ka pa rin. Samantalang dito, pag nagpuri ka ng joyful tsaka solemn, nagbabling-babling ka, nadama mo ang presensya ng Diyos, pag uwi mo, overflowing joy ang madarama mo. Dahil natanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Amen! Kaya yun about this one, kapatiran natin, grabe yung himala ng Diyos na yan. Talagang, imagine, kinulam siya. Hindi nagtagumpay yung doktor na tumingin sa kanya. Hindi nagtagumpay yung gamot na pinainom sa kanya. Nang umaga, tanghali, gabi. Bakit kaya? Inumin mo ito ng tanghali. Inumin mo ito ng hapon. Inumin mo ng gabi. Bakit wala yung umaga at saka madaling araw? Tanghali, isa. Hapon, isa, 2. 3, bago ka matulog. Bakit hindi nilagay yung pagkagising mo, tsaka itong agahan, gamot? Paano? Sa 3 beses pa lang na sinabi, duda na sila kung ikaw ay gagaling. Dahil kung umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, inom ka ng inom ng gamot, baka ma-overdose ka na. Samantalang, iminom ka ng tubig, ang dami! 8 baso na tubig inumin mo. Kung lumampas ka sa 8 baso, pwedeng 10, 12. Nagtataka ka. Uminom ka lang ng tubig. Uminom ka ng tubig. Yung iba, gamot ng gamot, ng gamot, ng gamot, ng gamot, ng gamot, hindi makaihi. May sakit sa UTI. May sakit sa bato. May sakit kung saan-saan parte ng katawan. Samantalang tayo, bakit? Si Liris Jesus nagpagaling sa atin. Amen! Tanong ko lang. Alam niyo ba yung sasabihin ko sa inyo? Ito yung sekreto ko sana Anong pagkain ang hindi napapanis? Lahat ng klase ng pagkain, umaga, tanghali, hapon, gabi, nalulutuin mo. Kahit i-frigider mo, kahit ipainit mo ng ipainit yan,
Lahat yan ay mapapanis. Pero, itong Word of God na pinapakain ko sa inyo, kahit kailan, hindi mapapanis ito. Dahil Word of God, salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Everybody say, praise the Lord! O, yung mga magagaling na mga kusinero. Di ba? Niluluto nyo, napapanis. Kahit na prito nga, napapanis ngayon eh. Sinangag na nga eh, nilagyan mo na maraming betchin, mantika, nilagyan mo ng magic sarap, nilagyan mo pa ng bawang sibuyas. Iwanan mo mamaya. Pagbalik mo, panis na. Yung kanin nga, kaluluto mo lang. Kaluluto mo lang, ha? Hindi mo nagalaw. Bukas, pagtingin mo sa kaldero, pagtingin mo sa rice cooker, meron ng panis. Napapanis din pala. Oh. Pero itong Word of God na pinapakain sa atin ng Diyos, bago ng bago, hindi napapanis. Amen! Grabe, pati tubig ng buhay. Amen! Dear Jesus is light, and dear Jesus is the life giver. Gobyerno, nabanggit ko, sa ekonomiya tayo, ekonomiya. Ekonomiya. Para sa nangangailangan, para sa mga pangangailangan ng tao. Siyempre, ekonomiya eh. Yan ang nagpapatakbo sa bawat tao. Yan ang nagpapatakbo sa bawat buhay ng tao. Kahit anong klaseng business, papasukin, parang ekonomiya. Nandyan. Ekonomiya. Eh bakit tatanggalin niyo yung no vaccine, no work? Di pinababaksak niyo yung ekonomiya ng bansa? Pinababaksak niyo yung ekonomiya ng buong mundo? Huwag natin pakialaman yung mga mayayaman, dahil mayayaman sila eh. Kaya nilang kumain ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Paano yung mga mahirap? Ekonomiya. Yung mga magsasaka, kung hindi na magtatanim, paano ang ekonomiya ng ating bigas? Yung mga mangingisda, kung wala na mangingisda sa dagat, paano yung ekonomiya ng mga sardinas? Paano ang mga pagkain natin na dilata? Di baksak. Walang trabaho dahil walang baksin. Sarado ang kumpanya. Baka pati dagat, saraduan na. Baksak na ekonomiya. Kaya, malapit na talaga. Bandang huli, reliyon. Gobyerno, ekonomiya, reliyon. Anong reliyon? Magkakaisa lahat. The bird and same feather flock together. Kaya sinasabi ko nga itong maliit na grupo, small, medium, large, extra large. Lahat itong grupo ng reliyon na to. Mula sa small, medium, large, extra large, pupunta yan sa big large, sa double large. Ano yan? Reliyon. Sino ang pinakamalaking reliyon sa buong mundo? Yung nasa Vatican. At sino mag-uutos para lahat ng tao tatakan ng 666? Ang nasa Vatican. Kaya itong kondisyon ng ating isip, terrible na. Papunta na tayo sa rapture. Kaya sabi ng Ephesians chapter 5 verse 27, perfect church without blemish, without wrinkle, without spot will be brought to heaven. Kaya lahat tayo dito pineperfecto. Kaya kahit anong gawin mo, na pagsisikap sa gawain,
Pag hindi mo nadama ang presensya ng Diyos, dugi ka. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ang tao na wala Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya nakondisyon na tayo, gobyerno, para sa tao, at tao para sa gobyerno. Ekonomiya, para sa lahat. Tingnan nyo, kasama dyan ang mga school eh. Anong papasweldo sa mga principal? Ano yung papasweldo sa mga teacher? Kung ekonomiya, wala nang schooling. Tingnan nyo. Kung ito mga television network, itong cellphone, kung lahat yan ay babaksak, baksak ang ekonomiya, anong mangyayari sa atin? Zero? Wala natin kakainin. Anong babayad natin sa kuryente? Yung mga nagtatrabaho, ng mga kapatiran, nagbibigay na ikapwa-tandog para sa church. Ano ginagawa sa church? Ang mga manggagawa, walang trabaho. Nagpupuri na nanalangin umaga, tanghali, hapon, gabi. Para back-up prayer sa mga kapatiran. Ingatan naman na Panginoon mga nagtatrabaho. Pinagpe-pray natin, bigyan kayo ng magagandang trabaho. Yung mga walang trabaho, bigyan ng mga na Panginoon ng trabaho. Amen! Anong gagawin natin? Kung ito no vaccine, no war. No vaccine, no money. No vaccine, no travel. Kaya grabe ng kondisyon ng ating isip. Tatlo. Gobyerno, ekonomiya, reliyon. Tatlo. First dose, second dose, booster, third dose. Another 3. Mark of the beast. 666. Ano naman yan? Sa reliyon, alas 6 ang umaga, ginigising na lahat ng tao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mangmang at matatalino. Lahat, ginigising na. Parang yung sign ng alas 6, gising na lahat ng tao. Ano sasabihin nila? Manalangin na tayo. Manalangin na lahat kay Mama Mary. Lahat. May reliyon, walang reliyon. Born again at hindi born again. Pagka pinatugtog na ang alas 6 ng umaga, gising na lahat. Parang yan na yung pinaka-oras natin. Alas 6, gising na. Tama na yung mga natulog ng alas 4, alas 5. Gising na kayo, dahil oras na. Prepare na kayo para magtrabaho. Ginising lahat. Okay. Pagdating ng alas 6 ng hapon, tatawag na naman sila. Agkararag tayo manan amin, apo. Am amin tayo agkararag. Kaya pati kalsada, pinatitigil yung mga dadaan. Pag alas 6, stop ka muna. O, kayo mga naglalakad, stop muna. Kayo mga nagtatrabaho dyan, stop muna. Alas 6. Lahat. Sino nagutos? Yung nandun sa simbahan. Sino yung nasa simbahan? Leader ng reliyon. Kaya isang araw, ekonomiya, gobyerno, reliyon, kontrolado ng isa. Mark of the beast. Revelation chapter 13, verse 16 to 18.
Binabaliwala ng mga tao ito. Dahil hindi nila binabasa ang Biblia. Pero pag nanunumpa sila sa gobyerno, presidente, vice-presidente, lahat, nakapatong ang kamay sa Biblia. Nakabukas ang Biblia, nakapatong ang kamay, magsasabi sila ng totoo at pawang katotohanan ang kanilang sasabihin. Walang halong kasinungalingan. Huwag nyo nang buksan ang Biblia, huwag nyo nang gamitin ang Biblia kung hindi kayo naniniwala. Pinapatong ang kamay. Nakataas ang kamay, ang isa nakapatong. Susunod sa west, susunod sa magpipredict na siya presidente na, vice-presidente na. Pati lahat, governor, mayor, lahat. Pati nga mag-asawa eh. Oh? Kayo ba'y nagsasabi ng totoo? Mahal mo siya? Opo. Lalaki, mahal mo si babae? Opo. Babae, mahal mo si lalaki? Opo. Babae, lalaki, nagmamahalan kayo? Opo. Babae, lalaki, nagmamahalan kayo? Opo. O sige. Ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Pero ang pinipilit ng iba, pinagsasama nila ang mga bakla, lalaki sa lalaki. Pinagsasama nila ang mga tomboy, babae sa babae. Hindi ipinapatong ang kamay sa Biblia. Ano ibig sabihin yan? Yan ay isang leksyon na yung mga gumagawa ng bagay na yan, talagang papunta sa impyerno. Grabe yun. Kaya kung pag-iisipan mo, titignan mo lahat ang sitwasyon na nangyayari. Basahin natin, John 6:44, John 6:63, up to 71, Revelation 13, 16 to 18. Pakibasa, Bible reader. Dito po sa aklat ng 1:6, talata po'y 24. Nang makita nga ng karamihan, 6:44. 6:44. 44. Dito po sa 1:6:44. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin. Tingnan At nyo, siya'y aking ibabangon sa huling araw. Oh. Amen. Wala makakalapit sa Diyos kung hindi siya palalapitin ng Diyos. Kaya grabe ito eh. Sabi natin, ang Diyos ang pumili sa atin, ang Diyos ang tumawag sa atin. Many are called, but few are chosen. Maraming tinatawag, konti ang pinili. Kaya itong mga pinili na mahal na Panginoon, nandyan sa John chapter 6, verse 44. Anong sabi? Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. O ano? Ang mga sakit nyo, pinagaling. Dati na kayo nakahiga sa higaan, wala ng pag-asa. May taning ng buhay, mahina ng katawan, may bisyo. Wala ng pag-asa, wala na. Puno ng problema. Nung naglingkod sa Diyos, pinagaling tayo ng Diyos, pinalik ang ating kalakasan. Nung nanghihina ang ating katawan, binigyan ng Diyos ng kagalingan ng ating karamdaman. Ang ating mga bisyo, inalis ng Diyos. Ang magulo natin pamilya, inayos ng Diyos. Ibinangon tayo ng Diyos. Sa huling araw na ito, Amen! Basa sa kabila. 63 hanggang 71. Revelation yung isa. Huli na yung Revelation. Basa. Diyan din. John chapter 6,
63 hanggang 71. Dito po sa aklat ng 1, 6, talata po is 63, patuloy ang basa. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang pakikinabang ang mga sinalita ko sa inyo, ay pawang Espiritu at pawang buhay. Tatapat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod Hallelujah. at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus, sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. At kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw, ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo. Palibhasay isa sa 12. Tingnan nyo, grabe ang mga Panginoon. No? Pinili niya yung 12 na kanyang mga alagad. Yung pinili niya na 12, alam niya kagad kung sino yung gagamitin ng demonyo. Hindi pa nagsasalita itong mga alagad ng Diyos. Anong sabi kagad dito? Basahin ko ha. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang pinagkikinabang ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ay pawang Espiritu at pawang buhay. Gospel is Spirit of God, and gospel is life. Kaya sinasabi natin, ang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Ang tao na may Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Gospel is life. Amen. Gospel is power. Ang gospel ay si dearest Jesus mismo. O, tingnan nyo. Datapot may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas na si Jesus buwat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Nako, delikado pala. Alam ng Diyos kung sino yung totoong miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam ng Diyos kung sino talaga yung nandito. Amen! Kaya nga sabi natin, ang laki ng CCTV ng mahal na Panginoon eh. Nakikita niya tayo lahat. Lahat ng ating kilos, alam ng Diyos. Pati ang ating isip, alam ng Diyos. Amen! Pati nga yung binibigay natin sa gawain, alam ng Diyos eh. Bakit? Ang liwanag eh. Ibinabalik mo ang para sa Diyos na ikapo at tandog. Alam ng Diyos yung binibigay mo. Amen! Ngayon, hindi ka nagtatapat. Ano mangyayari? Ang darating sa iyo, sumpa, kalamidad, kasama ka dyan. Kahirapan, karamdaman. Kaya pala sinabi natin mga pastoro, pag ikaw ay tapat na anak ng Diyos, protektado ka ng Diyos kahit anong karamdaman ang meron sa paligid mo. Amen? Kahit ng kapitbahay mo, puro may sakit. Katabing bahay mo lang, ikaw na nagpupuri sa Diyos, hindi ka tatamaan ng sakit. Amen! Grabe oh. Kaya pala talaga eh. Ang Espiritu ng Diyos,
ang bumubuhay. This Jesus is life. Amen! Tuloy ko ang basa. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkalob sa kanya ng Ama. Ano yan? Hinahanap ng Diyos, ng Ama na sa langit, ang tunay na sasamba sa Kanya. Sambay ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yan sinabi diyan, sa binasa natin, sa may verse 65, tayong lahat lumapit sa Diyos, sa John chapter 4, verse 23 and 24, dahil hinanap tayo ng Diyos upang sambay ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos. Amen! Hindi tayong naganap sa Diyos. Grabe, oh. Ang Diyos ang humanap sa atin. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Ano sabi niya? Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ka na sa Diyos. Kung ayaw mo lumapit, sabi ng Jeremias 31:3, ang pag-ibig ng Diyos ang lalapit sa iyo. Everybody say praise the Lord! Anong pag-ibig ng Diyos? John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord! 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Nako, kaya pala ang dami ng tinawag na malapay noon ng mga awit. Oh? Pioneer Choir, Adult Choir, Children's Choir. Ang dami ng tinatawag na malapay noon na magiging worker. Ang dami talaga. Grabe. Pero ang sabi niya, marami pa rin tatalikod. Kaya sa mga kapatiran, nililiglig talaga eh. Nakita niyo na ba yung yung salaan? Yung salaan? Makikita niyo yung malalaglag doon, yung pinong-pino. Pinong-pinong buwangin. Miski yung salaan ng ng kung anong gagamitin mong sasalain. Magugulat ka lang. Malalaglag doon, pinong-pino. Yung mga dumi-dumi, yun ang maiiwan. Yung dumi, hindi magagamit, throw away. Itatapon. Yung pinong-pino, yun ang nagagamit. Yung mga perpektong Kristiyano, yung mga mainit na anak Diyos, yun ang pinagpapala ng Diyos. Amen! Kasi nape-perfecto na eh. Oh, going to perfection. Ay yung ayaw magpa-perfecto. Ayan, may natitirang kahinaan. Ayaw tanggalin ang kahinaan. Ayan, naaalis. Siya yung natatapon. Kaya ang Kristiyano, magpalinis tayo sa Diyos. Magpatulong tayo sa Diyos sa maging perfecto tayo. Amen! Then ang pangangaral ng salita ng Diyos, pagkain ng ating mga kaluluwa na hindi napapanis. Ito ang salita ng Diyos, pagkain natin lahat ng anak ng Diyos. Amen! Hindi napapanis, grabe Ang dami nga masasarap magluto. Good for 1 day, good for 2 days, good for 3 days. Yung sa Jollibee, sa McDonald's, nakalagay pa sa magandang lalagyan, magmula sa San Fernando, magmula sa Bulacan, magmula sa Tarlac, mula sa Pangasinan, pagbiyahe dito, sayang ang bayad. Isinakay pa ng sasakyan, pagdating dito, panis na.
hindi na makain. Buti na lang may alaga tayo. Oh? Pagtawag mo sa alaga mo, imbis na kakainin kagad, aamuyin din. Aamuyin din. Pagpanis, ayaw niya rin kainin. Grabe oh. Pero pag kinain mo na, buto-buto na lang, kinain mo. Fried chicken, buto-buto na lang, natira, buto-buto. Isda, nakain mo na yung laman ng isda, nakain mo na lahat. Yung naiwan mo, pag binigay mo sa alaga mo, hindi niya naaamuyin. Kakainin na niya. Titignan ka pa niya. Boss, thank you. Dinalan mo ko ng tira-tira. Oh? Napakinabangan ng aso. Kinain. Ngayon, tayo naglilingkod sa Diyos. Gusto ng Diyos na rin tayo lahat sa langit. Walang maiiwan dito. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya yung katapatan natin ngayon naglilingkod sa Diyos, yan ang magmamana tayo ng buhay na wala hanggan. Tuloy ko lang. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganinyo magsialis din naman? Oh. Sa inyo na nasasaktan sa salita ng Diyos, ibig nyo bang magsialis din? Hindi kayo nagbibigay ng tithes and love offering? Aalis din kayo? Hindi kayo namumuhay ng may kabanalan? Aalis din kayo? Nagsusuot kayo ng hindi maayos na suot? Dahil chinecheck na kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos maging perfecto tayo. Amen! Aalis ba kayo kung nasaktan kayo? O anong sabi dito? Sinagot ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Kaya tatanda ka na lang talaga na maglingkod sa Diyos. Uugod-ugod ka na lang, naghihintay sa iyo ang langit. Amen! Naghihintay sa iyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Anong sabi pa rito? Sinagot sila ni Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? At ang isa sa inyo ay dyablo. Alam na kagad ng Diyos. Oh? Hindi ba kayong lahat ay hinirang ko? Amen! At tayong lahat ay anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi ba kayong lahat ay hinirang ko? Para pagpalain ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag na nating isama yung dyablo. Amen! Dahil alam ko wala na yan sa atin. Tayo anak na ng Diyos, merong Espiritu ni Kristo. Amen! Everybody say praise the Lord. Last verse. Si Judas, alam niya na kagad. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote. Sapagkat siya sa kanya'y magkakanulo, palibasay isa sa 12. Kaya, huwag tayo magpaabot sa number na 12. Hanggang maaari, 11 and a half lang tayo. Lampasan natin 12. Pumunta ka agad tayo sa 13. Pumunta ka agad tayo sa 14, 15, hanggang pataas. Kaya nga sinabi ko sa inyo ang level ng paglilingkod natin sa Diyos, nasa 100% na tayo. Amen! Dapat ang mga anak ng Diyos, pataas na ng pataas. 101, 102, hanggang sa 1,000, 5,000, 10,000. Lumampas ka man sa 100 na bilang, dahil perpekto ka na. Pagbagsak mo sa langit, perpekto. Anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pero pag kulang, ayan, 100, nabawasan, 99, nag-absent, 98,
hindi nakadalo. Absent ng Wednesday, Friday, and Sunday, puro absent. Imagine, 3 araw kagad ang absent. 3 service. 3 na kagad ang nabawas. Sa 100, negative 3. 97 na lang natira. Hindi ka pa namuhay ng may kabanalan. Hindi ka nagbibigyan ng ikapwatandog. Hindi ka nagpupuri. Ayaw mong pumalakpak sa Diyos. Ayaw mong magsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Puro bawas, 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 bawas. Hindi tayo mga politician na pwede tayo sa dagdag bawas. Hindi. Ang kailangan natin lahat ay puro dagdag, dagdag, dagdag. Hanggang makapunta tayo sa langit. Amen! Dagdagan ang pagka-mainit na naglilingkod sa Diyos. Dagdagan ang pagtatapat. Dagdagan ang pamumuhay na may kabanalan. Dagdagan ang pagdalo. Dagdagan ang pagpupuri. Imagine, dumadalo ka ng Merkules, Biyernes at Linggo. Aba, naka-plus 3 ka na. 100 plus 3. Oh. Naka-attend ka pa ng Bible study. Darigayos, plus 1. Namuhay na may kabanalan. Another plus. Oh. Grabe, Padagdag ng padagdag. Bakit? Nape-perfecto tayo. Papunta sa langit, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen! Last verse, yung mga nabanggit ko kanina, ano lang natin, sa gobyerno, sa ekonomiya, at sa reliyon. Ito na yan. Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Sakop lahat. Kaya delikado na talaga. Nasa end time period na tayo. Sinabi ko na kanina sa gobyerno, malapit na tayo makontrol. Sinisikap nila makontrol tayo. Ekonomiya, unti-unti na nakokontrol. Yung malalaking bansa, sila na lang ang lumalaki. Yung mga mahihina, pahina na ng pahina. Yung mga reliyon, hinahanap na nila yung kanilang kakampi. Hinahanap na nila yung magiging kasama nila. Mag-unite na sila. Mag-unity na sila. Darating yan. Pero tayo, lahat na naglilingkod sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, rapture na ang hinihintay natin. Ang pagbabalik ng Diyos. Amen! Rapture na ang hinihintay natin. Kaya basahin natin itong last verses na ito. Ating altar call song. Sa aklat ng Apokalipsis 13, 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, Tingnan nyo, at ang lahat, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. yan na. Dala niya yung number ng 666. Sino yan? Yung may kapangyarihan sa buong mundo na tinatawag na Holy Father. Tinatawag siyang nasa holy place. Vatican. Siya ang mag-uutos. Siya ang magkokontrol. Kaya dating isang araw, kontrolado na niya ang gobyerno. Lahat. Kaya nagpatawag na sila ng meeting. Nagkaroon na ng meeting sa iba't ibang mga bansa. Nagkaroon na sila ng Pope meeting. Global meeting. Global 20 countries meeting. Nag-meeting na lahat ng malalaking mga bansa. Nandun siya. Hindi niya mimitingin yung mga maliliit.
Maliliit yan eh. Ano makukuha niya sa maliliit? Wala. Kaya ang mini-meeting niya ngayon, malalaking bansa, malalakas na bansa. Walang nangangaral nito, walang mangaral, ewan ko kung bakit. Ako nababanggit ko lang dahil pinag-aaralan ko kasi. Lahat. Ano ang sabi dyan? Lahat na ng bansa. At ang lahat, maliliit at malalaki. At mayayaman at mga duka. At ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa mga tuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao na ang kanyang bilang ay 666. Wala na. Walang ibang number na binanggit dyan. Kaya ito nangyayari ngayon sa atin. Itinatanim na nila sa isip natin para madali na nilang makontrol. Imagine lahat binigyan na nila ng power. Lahat. Kaya pati mga anak ng Diyos, unti-unti nang nagigipit. Unti-unti na. Kaya ang ating kalayaan habang malaya pa na makadalo, ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Work out your own salvation. Amen! Lagi natin sinasabi yan. Lagi natin pinapangaral. Dahil yan ang sinasabi ng ating malapastor. Ipagtrabaho ninyong inyong kaligtasan. Lahat ng mga anak ng Diyos, magpakainit na sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, mga nandyan sa inyong mga bahay, nandyan sa inyong mga kinalalagyan sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, even in abroad ng mga kapatiran. Lahat tayo, magsikap na makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Mainit na anak ng Diyos, mainit na naglilingkod sa Diyos, ang babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya habang tayo umaawit sa lahat ng ating mga kapatiran, nandito, surrender now your life to dear Jesus. Beloved viewers, beloved brethren, lahat tayo, gawin natin oras palagi na napakahalaga para sa mahal na Panginoon. Gawin natin yan. Laging mahalaga ang oras para sa ating mahal na Panginoon. Don't waste your precious time for worldly things, for nothing. But waste your time in serving dearest Jesus. Waste your time praising the Lord. Waste your time attending our services. Hallelujah. Manalangin, magpuri. Yan ang ating magagawa. Huwag natin sayangin yung ating mga oras sa sanlibutan. Huwag natin sayangin sa mga bagay na wala ng kakwenta-kwenta. Lahat ng bagay mauuwi na sa wala. Ngunit itong ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, rapture ang atin ang target. Heaven is waiting for us. Hallelujah! Praise the Lord. Abang umaawit tayo. Thank you, dear Jesus. Sa puso't isip niya, ika'y mahalaga. Iyong pagdurusa. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, dear Jesus. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka.
labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Bawat pangakuan, tugong dinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa puso't isip niya, ika'y Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Parusa, kanyang nadarama, labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Di man nararapat, buhay na handog mo, biyaya na'y sapat, at natanggapin ito. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Bawat pangako ay tugong dinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Bawat pangako Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal na mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, sumunod po kayo sa panalangin. Panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabihin po natin, mapagpalang ang masalangit. Pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan, naging daan upang mabuksan ang aking isipan. Mahal na Panginoon Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo. Maglilingkod na ako. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita, aking Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na lumapit sa iyo, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ipuin mo kalang mga puso, mahal na Panginoon. Nawa nabuksan ang kalang mga kaisipan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kabagan mo po ang lahat ng aming mga kababayan. Bigyan nila ng importansyang paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, iligtas mo sila. Sulat mo kalang mga pangalan sa kalat ng buhay sa langit. Sa pangunang dalangin ay mahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dahil manalangin sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, lahat ng ating mga loved ones na nandyan sa
sa iba't ibang mga bansa, mga kapatiran natin, meron mga nagte-text, meron mga nagpapaback up prayer sa malalayong lugar na humingi ng back-up prayer sa kanilang mga loved ones. Dahil sa ibang lugar, meron na naman kumakalat na iba't ibang sakit. Kaya sa ating bansa, lahat tayo, kailangan talaga natin magpakainit na maglingkod sa Diyos. Kaya sa lahat natin mga kapatiran, foreigner brethren from different countries, let us pray first, surrender your life to dear Jesus. Follow this prayer, repeat this prayer after me. Heavenly Father, in the name of dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dear Jesus, I surrender now my life to you. Lord, dear Jesus, thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dear Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dear Jesus, to the first beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, your end-time prophet, the Almeda family, your humble servant, Father, dear Jesus, bless our beloved foreigner brethren from different countries and their loved ones, O Lord God. Save them, protect them, O Lord God, from any kinds of sicknesses. Bless us, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. In Jesus' name, amen, amen. Beloved brethren, let us pray. Layan sa atin ating mga sarili. Cast out natin ang mga demonyo ng sakit na nasa ating karamdaman. Kayo nakakalam ng inyong mga sakit at kung ano mga problema ninyo, sama-sama na ipag-pray. Ako mabanggit ko dito sa pulpito, yung mga walang trabaho, bigyan na malapay ng trabaho. Ingatan tayo na malapay noon sa ating mga ginagawa, lahat ng ating mga loved ones, lahat tayo mag-pray. Yung mga sakit lang ninyo, ang banggitin ninyo, kung may pananampalataya, sa Diyos ay walang imposible. Yes, Lord, there is Jesus. Malapay noon, sa iyo walang imposible. Lahat ng mga kapatiran may mga sakit, mula ulo hanggang talampakan, pagalingin mong bawat sa malapay noon. Lutansin mo kalawang problema. Palayain mo sila sa mga natitira mga bisyo. Malapay noon, mga kapatiran, na walang trabaho, bigyan mo ng trabaho, malapay noon. Ang lahat ng mga kapatiran, proteksyonan mo ang mga nasa bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibayong dagat, malapay noon, sa abroad na may mga kapatiran, pagpalain mo kami lahat, proteksyonan. Ang pangalan ni Jesus, hallelujah, demons upon primitive sickness and diseases, cast out, cast out, cast out, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Blindness, cast out in Jesus' name. Hallelujah, problems resolved, vices began. In Jesus' name. Malapay noon, ingatan mo po kami. Hallelujah, sa karamdaman na naman na kumakalat sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, protect us, Lord God. Malapay noon, nawa magpatuloy na po, malapay noon. Hallelujah. Hallelujah, ang kalayaan namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamalabay ni Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Have faith in God, beloved brethren. There's no distance in prayer. Lahat tayo, magtaas ang ating mga banal na kamay. Sigaw natin, hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay tayo lahat para ang masamang espiritu, masamang karamdaman, maalis. Tayo lahat ay tatalo ng 3 beses, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamalabay ni Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. Amen. God bless you, Children's Choir. God bless you, Children's Choir. Salamat sa malapay noon sa kalakasan, kalusugan natin taglay. Salamat sa mga pagpapala. Hallelujah. Ngayon pong Disyembre, huling buwan. Hallelujah, ng taon na ito, mga kapatid ko. Kaya tayo po ay magsikap. Hallelujah, na panatilihin natin mainit ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Bago tayo tuluyang matapos mga kapatid ko, i-ano muna natin sa ating mga viewers, ang ating gawain ay patuloy po, Wednesday, Friday, and Sunday. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan. Basta kayo po'y manood, mga kapatid ko, patuloy po kayo manood. At ang napapanood po natin ngayon ay preaching po na ating malapastor, napapakinggan natin ang mga mensahe ng ating malapastor. Minsan po ang ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. At kami po minsan napapakinggan nyo rin, pero hallelujah, dahil talagang minsan dumarating nga po yung napapagod ang ating physical na katawan dahil sabay-sabay pa rin ang ating pag-aasikaso ng ating gawain. Pero sinisikap natin na makapag-live, kaya basta't kung meron tayong time sa ating mga outreach station, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga co-workers, napapakinggan nyo naman yung mga preaching para sa ating gawain. Magsikap tayo lahat, magsikap. At sa ating po mga kapatiran na nakaka-attend, hallelujah, umatin po kayo mga kapatid ko. Sa mga nabubuksan po ng mga Bible studies sa ibang outreach station, hallelujah, salamat sa malapit lumalago ang kanilang mga pag-aasikaso. At dito po sa La Union, meron po tayong Bible study sa Darigayos, Luna, La Union, yung araw po ng Huwebes. Sikapin niyo po na mga ka-attend, basta't yung ating mga kapatiran sa Darigayos, sa panguna po na ating beloved Kapitan Rolando Kasipit, sa ating beloved Ma'am Lorna, ating barangay kapitan, kanyang asawa, si Kapitana. At basta tayo po lahat ay magsikap. Basta tayo po ay pumunta roon, mga kapatid ko, na kumbaga sa ano, ito po ay i-fix na natin na pag-aasikaso ng ating gawain. Kasi yung Bible study natin sa Darigayos, yun na po ang inyong nagiging Merkules at Biyernes. Kaya Huwebes. Na kumbaga sa ano, mga kapatid, dapat hindi natin pinopospone. Dalawa o tatlo, nagkakatipon sa pangalan ng mahal na Panginoon, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Amen! Kaya kahit dalawa o tatlo yan, sa pamilya, nako. Sabi ng Holy Bible, yung lugar na pinagdadausan ng gawain ng Diyos, pagpapalain ng Diyos yan. Amen! Eh siyempre, ang pagpapala ay ibibigay ng Diyos kapag tayo gaganap ng ating mga tungkulin para sa ating kaligtasan. Kaya I love you so much, beloved brethren, but there is Jesus love us more. Mag-pray muna tayo sa ating closing para sa ating pagpalang Diyos, umabalaan sa pangalan ng Jesus. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa aming banal na gawain ngayong linggo.
aming live program, sa aming live streaming, sa mga viewers sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa Bayong Dagat, ang mga nagpapabaka prayer, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pamilya, ingatan mo po sila. Ang mga kapatiran na nakadalo, pagpalain mo po. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming pong mga kapatiran, nagsisikap na ipagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Sa mga patotoo, salamat po. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na ginamit mo bilang mga awit, adult choir, pioneer choir, children's choir, youth choir. Salamat po sa mga instrumentalists. Salamat po sa bawat isa na tumatayo sa banal na pulpito na ginagamit mo, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagpupuri ng Joyful Solemn, Testimony Leader. Salamat po sa mga paliwanag sa pagbibigay. Salamat sa mga kapatiran na sumusunod sa nagbibigay. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan. Pagpalain mong lahat ng aming mga viewers, mahal na Panginoon, lalo na po yung may malaking puso sa pagbibigay sa iyong gawain, mahal na Panginoon, para sa aming punchal sa improvement. Pagpalain mo lahat ang aming mga kapatiran, buksan mo mga dungawan ng langit, ibuhos mo sa kanilang pagpapala, sa pangunang dalangin aming mahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, ang lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, pasaganahin mong kalang mga buhay, upang sila po ay maging matalimahin sa paglilingkod sa iyo at pagbibigay. Pagpalain mo lahat ng mga anak at bigyan mo kami ng dakilang pag-ibig ngayon hanggang sa iyong pagbabalik at sa mga magbibigay, sa gawain, ibalik mo na higit sa kalang inaasahan ng pagpapala. At sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus.